Sa Barangay San Roque, may mga umagang hindi kailangang sumigaw para marinig ng lahat dahil ang katahimikan mismo ang bumibigat. Ganito ang umaga ni Niloy Dimaandal. Bago pa tumilaw kang manok, gising na siya, nakaupo sa gilid ng lumang sopa, hawak ang basang bimpo na inilalapat niya sa noo ng kanyang ina. "Ma, ayos lang ba yan?" Mahina niyang tanong, halos pabulong, para hindi magising si Tin sa kabilang kwarto. Si Aling Mercy Dimaandal, payat at maputla, tumango lang. Naningitim ang ilalim ng mata niya at sa bawat paghinga, may halong pagod na parang matagal nang nakikipagbuno sa katawan niya. "Okay lang ako, nak," sabi nito, pero halatang pinipilit ang lakas. "Ikaw, kumain ka ba?" Napangiti si Niloy, yung tipong ngiti na nagsasabing ayos lang kahit hindi. "Mamaya na po, magluluto si Tin paggising." Sa mesa, may platong kanin na nakatakip lang ng lumang pinggan. Walang ulam. Sa tabi, may listahan si Niloy sa isang pirasong papel na bupit sa likod ng lumang resibo. Gamot, check-up, kuryente, tubig, hulog sa utang. Lahat may tandang X sa dulo. Hindi dahil bayad, kundi dahil hindi alam kung saan kukunin. Bumukas ang pintuan ng bahagya. Si Tin, nakapambahay, kusang lumabas na tila sanay na sa eksenang ito. Pero kahit sanay, may kirot pa rin sa mukha niya kapag nakikita ang nanay nila. "Kuya," tawag si Tin. "May text si Mila. Sabi niya kung kailangan daw natin ng tulong sa lamay, ewan, parang ramdam niya na..." Napalingon si Niloy. "Huwag mo nang isipin muna yan. Pumasok ka sa school." Umiling si Tin, kumunot ang noo. "Kuya, paano ako papasok kung wala tayong pamasahe? Saka si nanay..." "Tin," tumigas ang boses ni Niloy, pero hindi galit. Pagod. "Pumasok ka, kahit isang araw. Kailangan mo yun." Bago pa makasagot si Tin, may kumatok sa gate. 3 sunod-sunod. Mabilis, parang naniningil kahit hindi pa nagbubukas. Lumapit si Niloy, binuksan ang pinto. Naandoon si Bebot Magtanggol, may-ari ng butika sa kanto, naka-ponytail, hawak ang maliit na notebook. "Nilo, pasensya ka na," bungad ni Bebot, halatang nagpipigil ng inis at awa. "Hindi ko naman kayo minamadali pero 2 buwan na yung gamot ni Aling Mercy." "Bebot, alam ko, hihingan ko lang ng konting palubid. Pasensya ka na talaga." Huminga si Bebot, saka tinuro ang notebook. "Kahit hulugan, kahit tig-100 kada araw, kasi yung supplier ko, ako naman ang hinahabol." Sumingit si Tin, nanlaki lang mata. "Ate Bebot, bukas po. Bukas magbibigay kami." Tumingin si Bebot kay Tin, saka sa loob ng bahay, sa nanay nilang nakaupo at hindi halos makatayo. Lumambot ang boses ni Tin. "Tin, huwag kang magsinungaling para lang matapos to. Nilo, ako na lamang yung natitirang butika na nagbibigay sa inyo ng utang. Kapag hindi ko na kaya, saan kayo pupunta?" Tahimik si Niloy. Wala siyang maisagot na hindi magiging pangako. Pagkaalis ni Bebot, may dumaan sa tapat. Si Aling Nena Bafin, kilalang tsismosa ng barangay, may dalang walis tingting pero mas mabilis ang bibig kaysa kamay. "Ay, Nilo," sabi nito, kunwaring malambing. "Si Mercy ba? Kumusta na? Naku, ang hirap talaga pag wala kang pera. Sana lang, huwag na kayong magpabigat sa mga tao, ha?" Napalingon si Tin. Gusto nang sumagot, pero hinawakan ni Niloy ang braso niya. "Salamat, Aling Nena," sagot ni Niloy, pilit kalmado. "Aalagaan po namin." Umalis si Aling Nena na may ngiti na may halong panunumbat. At sa likod niya, parang lumalakas ang bulong-bulong ng buong barangay.
Sa hapon, sinundo ni Niloy ang Aling Mercy para sa check-up sa maliit na ospital sa bayan. Sa waiting area, amoy alkohol at pagod ang hangin. Nakaupo si Niloy, hawak ang papel ng reseta, habang si Dr. Cesar Lontok ay nakatayo sa harap nila, seryoso. "Niloy," sabi ng doktor, "diretso na. Kailangan na ng mas regular na dialysis. At kung hindi, lalala to. Hindi na ito simpleng pagod." Napapikit si Niloy. "Dok, magkano po?" Binanggit ni Dr. Cesar Lontok ang halaga. Sa utak ni Niloy, parang bumagsak na pader. Hindi niya kailangang bilangin. Alam niyang kahit mag-tricycle siya araw-araw, kahit magkahoy siya gabi-gabi, hindi sasapat. "Dok," sabi ni Niloy, halos wala ng tunog. "May ibang paraan po ba? Baka may charity o..." "May mga programa pero mahaba ang pila," sagot ni Dr. Lontok. Mas lumambot ang tono. "Gusto ko lang maging honest. Habang may lakas pa si Mercy, asikasuhin niyo na kung anong kaya niyo." Sa daang pauwi, tahimik ang tricycle. Si Aling Mercy nakasandal, hawak ang rosaryo. Si Niloy naman, nakapako ang mata sa kalsada, pero ang isip niya umiikot sa isang tanong: paano? Pagdating nila sa bahay, nadatnan nilang may naghihintay sa labas. Si Pastor Jomar Ellis, nakapolo, may dalang supot ng tinapay at konting delata. "Nilo," sabi ni Pastor Jomar, "dumaan ako. Kumusta si Mercy?" "Pastor," sagot ni Niloy, parang humingi ng lakas sa boses nito kahit hindi niya sinasabi. "Salamat po." Lumapit si Pastor Jomar kay Aling Mercy. Hinawakan ng kamay nito. "Magdadasal tayo ha, hindi natin susukuan." Ngumiti si Aling Mercy, pero sa ngiting iyon, may paalam na nakatago. "Pastor, salamat sa lahat." Nang gabing iyon, habang natutulog si Tin sa pagod, si Niloy ang nagbantay. May maliit na kandila sa mesa dahil nagtitipid sila sa kuryente. Sa bawat patak ng kandila, parang oras na naglalaho. Biglang umubos si Aling Mercy, malalim, paulit-ulit. Kumapit siya sa braso ni Niloy. "Ma?" Napabalikwas si Niloy. "Ma, sandali, ikukuha kita ng tubig." Humawak si Aling Mercy sa kamay niya. Mahigpit, parang natatakot bitawan. "Niloy, makinig ka." "Nay, wag po kayong magsalita. Pahinga." "Anak." Humina ang tinig ni Mercy pero malinaw ang bawat salita. "Wag mong ipagbili ang dangal mo, kahit anong mangyari." Napalunok si Niloy. "Ma, basta, gagawin ko lahat. Gagaling ka." Umiling si Mercy marahan. "Hindi lahat napapagaling ng kaya mo, pero may kaya kang gawin para sa kapatid mo, para sa sarili mo." Muling umubos si Mercy at sa huling sandali, pinilit niyang idikit sa palad ni Niloy ang rosaryo. Isang mahabang hininga at pagkatapos, isang katahimikan na parang biglang lumaki ang buong bahay. "Ma?" Naninginig na tawag ni Niloy. Walang sagot. Pagkagising ni Tin sa iyak ni Niloy, tumakbo siya labas ng kwarto. "Kuya, anong nangyari?" Hindi makapagsalita si Niloy. Yunakap na lang niya ang kapatid niya at sa yakap na iyon, doon bumuhos ang katotohanan. Wala na ang nanay nila. Kinabukasan, parang mabilis ang oras pero mabagal ang bawat hakbang. Dumating si Manong Ernie Lacuata mula sa punerarya kasama ang 2 helper, dala ang listahan ng gastos. "Niloy," sabi ni Manong Ernie, maingat ang tono, "pasensya na ha, ganito talaga. Kabaong, burol, sasakyan, sementeryo, kailangan nating magpaunang bayad kahit konti." Tinignan ni Niloy ang papel. "Manong, wala po akong ganito kalaki." Si Tin nakatayo sa gilid, nanginginig ang labi. "Kuya, paano to?" Dumating si Kapitan Vito Arguelles, malapad ang singil, parang may dala siyang solusyon kahit ang totoo ay may dala siyang kapalit.
Nilo, sabi ng kapitan, tapik sa balikat. Condolence, alam mo naman dito sa barangay nagtutulungan tayo. Pwede kitang tulungan sa pampalibing. May konting pondo, may kausap ako. Napatingin si Niloy, may halo ng pag-asa at pag-iingat. Ano po? Ang kapalit, Kap. Nagkunwari si Kapitan Vito na nasaktan. Uy, wala. Pirmahan mo lang tong simpleng papel para maayos natin ang release. Standard lang. Sinilip ni Niloy ang papel, pero maraming maliliit na salita. Naramdaman niyang lumamig ang palad niya. Sa loob ng bahay, may abuloy box na inilagay ni Pastor Jomar. Si Mila Soriano dumating, may dalang malaking kaldero ng lugaw at ilang plastik ng ilo. Nilo, mahinang sabi, nandito lang ako. Kung may kailangan ka, sabihin mo. Ngumiti si Niloy, pero basa ang mata. Mila, hindi ko alam paano ko ito tatawid. Hinawakan ni Mila ang braso niya. Isa-isa lang, ngayon lamay muna. Tapos, lalaban tayo. Sa gabing iyon, habang nagsisimula ang lamay at unti-unting dumarami ang tao, may mga tunay na nakikiramdam at may mga nakikiusyoso. Umupo si Niloy sa mesa, hawak ang papel ng bahay. Yung bahay na binuo ng nanay niya sa paunti-unting ipon. Yung bahay na nagkakanlong sa kanila sa bawat bagyo. Tinignan niya si Tin na nakatabi sa kabaong, pilit matatag. Tinignan niya ang abuloy box na halos walang laman. Tinignan niya ang listahan ng gastos ni Manong Ernie na parang kutsilyong nakapatong sa lalamunan. At sa huli, ibinaba niya ang tingin sa papel ng bahay. Parang doon nakasulat ang susunod niyang kasalanan o sakripisyo. Kuya, Bulong ni Tin, anong gagawin natin? Hindi agad sumagot si Niloy. Nilunok niya ang bigat sa dibdib niya. Saka marahang sinabi, hindi bilang plano, kundi bilang kapalarang papalapit. Maghahanap ako ng paraan. Iyon ang huling sinabi ni Niloy bago siya tumayo mula sa mesa. Hawak pa rin ang papel ng bahay na tila mas mabigat pa sa kahoy ng kabaong sa sala. Sa labas, may mga nag-uusap na bisita. May mga tunay na nakikiramay. May mga nagkukunwaring mabait pero ang tingin ay nakasuksok sa abuloy box. Sa loob, si Tin nakaupo sa tabi ng kabaong ni Aling Mercy. Pilit inaayos ang panyo sa gilid ng muka. Parang umaasa ang kapag inayos niya ang tela, maaayos din ang nangyaring pagkawala. Lumapit si Mila Soriano, bitbit ang maliit na thermos ng kape. Nilo, mahinang niyang tawag. Kakain ka man lang. Kanina pa ikaw walang laman ng tiyan. Umiling si Niloy, pero tinanggap ang kape. Mainit iyon, pero hindi nito napapainit ang dibdib niyang parang mayelo. Kuya, bulong ni Tin, hindi tumitingin. Yung sinabi ni Kapitan Vito, yung papel, ano yun? Napatingin si Niloy sa pintuan kung saan kanina tumapik-tapik si Kapitan Vito Arguelles sa balikat niya na parang ama-amang nagmamalasakit. Pero sa mata ni Niloy, ang tapik na iyon ay parang marka. Hindi ko pipirmahan, sagot ni Niloy. Hindi ko alam kung ano yun. Ayokong, pero paano tayo babayaran kuya? Naninginig ang boses ni Tin. Sabi ni Manong Ernie, kailangan may paunang bayad. Tapos si Ate Bebot, parang sinadya, may kumatok sa gate. Pagbukas ni Niloy, si Bebot magtanggol na naman. Pero ngayon, hindi notebook ang bala kundi maliit na supot ng gamot. Nilo, sabi ni Bebot, lumunok muna bago sumalita. Ito muna, pinahiram ko na lang. Pero hindi ko na talaga kayang magpautang ng matagal. Naintindihan mo, di ba? Bebot, salamat. Babayaran ko. Alam ko. Putol ni Bebot, pero hindi bastos. Desperado lang. Kasi kapag bumagsak butika ko, maraming mawawalan. Tumingin siya sa kabaong sa loob. Condolence ha. Pagkaalis ni Bebot, sumulpot sa gilid ng kalsada si Aling Nena Baffin. May hawak na baso ng kape na galing sa ibang bahay. Nakasilip. Naku, kawawa naman si Mercy. Malakas niyang sabi para marinig ng kapitbahay. Pero sabi-sabi, wala raw talagang ipon. Kaya ganyan. Huwag niyo na lang sana kaming idamay sa mga utang ha. Humakbang palabas si Tin. Nangingiti mong ngata. Aling Nena, hindi po namin kayo idadamay. Gumiti si Aling Nena, kunwaring natutuwa sa tapang. Ay aba, matapang. Sana ganyan din kayo sa pagbayad. Tumalikod siya na parang panalo. Huminga ng malalim si Niloy. Tin, mahinahon pero tigas. Huwag ka nang papatol. Ngayon, alalahanin muna natin si nanay. Pero sa loob-loob niya,
may kumukurot. Hindi lang libing ang problema paparating, pati dignidad nila sinusubok ng buong barangay. Kagabihan, dumating si Manong Ernie Lakwata mula sa punerarya, sama ang helper na si Boyet Kayabyab, payat at tahimik. Bitbit ni Manong Ernie ang folder ng resibo at listahan ng kailangan. "Nilo," sabi ni Manong Ernie, "pasensya ka na ha. Alam mo naman, hindi ako nananampalataya. Pero kailangan may paunang bayad kahit kalahati. Baka pwedeng bukas. May maibigay ka." Tumanggo si Niloy kahit hindi sigurado. "Manong, gagawan ko ng paraan." "Tamong-tama," singit ng boses mula sa labas. Si Kapitan Vito Arguelles, naka-briefcase, amoy pabango, may ngiting pangkampanya. "Nilo, andito ako." Lumapit siya, tapik ulit sa balikat. "Narinig ko kulang kayo. Pwede kitang tulungan. May kilala akong nagpapautang. Mabilis, wala ng arte." Napatingin si Niloy sa briefcase ng kapitan. "Kap, ano ulit yung papel kanina?" Nagkunwari si Kapitan Vito na natatawa. "Ay Mila, teacher ka talaga. Ang daming tanong." "Nilo, gusto ko lang makatulong." Hindi sumagot si Niloy. Inabot niya ang papel mula sa kapitan. Sinilip. Mga salitang maliliit, maraming acknowledgement at authorization at collateral na biglang tumalon sa mata niya. Parang may salita roong lote. Ibinaba niya ang papel. "Kap, salamat po. Pero hindi ko pipirmahan ngayon." Sumikip ang panga ni Kapitan Vito pero mabilis niyang itinago sa ngiti. "Sige, ikaw bahala. Pero pag naubusan ka ng oras, huwag mo kong sisihin ha." Umalis siya na parang walang nangyari pero ramdam ni Niloy ang babalang iniwan sa hangin. Pagkatapos ng lamay, habang nagliligpit ang ilang bisita, lumapit si Pastor Jomar Ellis dala ang maliit na sobre. "Nilo," sabi ng pastor. "Ito, kaunting abuloy mula sa simbahan. Hindi ito malaki pero sana makatulong." Namutla si Niloy. "Pastor, hindi ko alam paano ko babayaran to." "Hindi mo kailangan bayaran," sagot ni Pastor Jomar. "Ibalik mo na lang sa iba balang araw kapag kaya mo na." Niyakap ni Niloy ang sobre na parang lubid na hahawakan sa gitna ng baha. Ngulit kahit may sobre, alam niyang kulang pa rin. Kulang na kulang. Kinabukasan, umaga pa lang tumayo na si Niloy sa labas ng bahay. Naka-t-shirt, may mga gasgas sa kamay, hawak ang folder ng papel ng bahay at ilang dokumento. Lumapit si Tin, may hawak na lumang bag. "Kuya," sabi ni Tin, "sasama ako." "Hindi," sagot ni Niloy. "Magbantay ka dito. Ayokong iwan si nanay na walang tao." Saka, tumigil siya. Lumunok. "Hindi ko alam kung anong mangyayari sa labas." Nang lumingon si Tin, may luha na. "Ako na lang ang meron ka." Ngumiti si Niloy. "Pilit. At ikaw ang dahilan kaya hindi ako pwedeng sumuko." Sumakay si Niloy sa tricycle niya pero hindi siya bumiyahe para mamasada. Dumiretso siya sa bayan, sa lugar na matagal na niyang iniiwasan. Ang sanglaan na kilalang kilala sa mga kapos at kinatatakutan dahil sa mga patong na hindi mo mapapansin hanggang huli na. Sa harap ng gusali nakasulat sa malaking tarpaulin, "Hanover Pawn Shop." Mabilis, madali, walang tanong. Huminga siya ng malalim bago pumasok. Sa loob malamig ang aircon pero mainit ang tingin ng mga tao. Hindi dahil galit, kundi dahil lahat sila may sariling problemang dala. Nasa counter ang ahente, si Jed Viloria. Mukhang maayos at mabilis kumilos, parang sanay magpaliwanag na hindi naman talaga nagpapaliwanag. "Sir, anong sangla?" tanong ni Jed. "Bahay," sagot ni Niloy. Halos hindi lumalabas ang boses. "Title at mga papeles. Kailangan ko ng pera sa libing." Nagtaas ng kilay si Jed, hindi sa panghuhusga, kundi sa interes. Malaki-laki yan. "Sandali sir, tawagin natin si boss." Ilang minuto lumabas si Severino Boss Sev Hanover. Matandang lalaki, malinis ang polo, may singsing na kumikislap. Ngumiti siya, parang negosyanteng marunong magpakalma. "Condolence," sabi ni Boss Sev, at sa unong tingin parang totoo. Mahirap mawalan ng magulang, pero negosyo tayo, kailangan malinaw. Inilapag ni Niloy ang folder. "Boss, kailangan ko lang po ng sapat para sa kabaong, punerarya at libing. Huhulugan ko naman po." "Kaya," singit ni Jed, "pero depende sa appraisal at sa terms." Tumingin si Boss Sev sa mga papel saka kay Niloy. "May trabaho ka ba?" "Karpintero."
tricycle driver. May kapatid ka ba? Tanong ulit ni Boss Sev, parang nagbibilang ng pwedeng umiyak kapag hindi nakabayad. Meron po. Tumanggo si Boss Sev saka tumayo. Sir Jed, ipasok sa appraisal. Pero tumingin si kay Niloy, ngumiti. May mga kondisyon. Simple lang. Kung pumayag ka, makukuha mo agad. Dinala si Jed sa maliit na mesa sa gilid. May inilabas siyang kontrata. Maraming pahina, maraming maliliit na letra. Sir, basic lang to ha. Amount, interest, due date. Kapag na-late, may penalty. Pero kung on time ka, okay. Sinubukan ni Niloy basahin pero sa dami ng salita parang nalulunod siya. Sa isip niya, ang kabaong ni nanay, ang mukha ni Tin, ang mga bisitang nag-aabang sa libing, ang utang sa butika, ang punerarya na kailangan ng bayad. Sir, pwede bang mas malinaw? Tanong ni Niloy. Ngumiti si Jed, parang sanay na sa tanong. Sir, ganito na talaga to. Kung gusto mo, pabalik-balik pa tayo pero yung time, alam mo na, may libing ka. Parang tinamaan si Niloy. Oo, may libing siya. Hindi siya pwedeng mag-aksaya ng oras. Tinuro ni Jed ang linya ng pirma. Nilo, sabi ni Boss Sev mula sa likod. Banyaga ang boses pero may bigat. Hindi kita pipilitin pero kung ayaw mo, maraming ibang lalapit dito. Ang bahay mo may halaga. Pera may kapalit na papeles. Normal. Sumikip ang panga ni Kapitan Vito pero mabilis niyang itinago sa ngiti. Sige, ikaw bahala. Pero pag naubusan ka ng oras, huwag mo akong sisilin ha. Umalis siya na parang walang nangyari pero ramdam ni Niloy ang babalang iniwan sa hangin. Pagkatapos ng lamay, habang nagliligpit ang ilang bisita, lumapit si Pastor Jomar Elise, dala ang maliit na sobre. Nilo, sabi ng pastor, ito, kaunting abuloy mula sa simbahan. Hindi ito malaki pero sana makatulong. Namutla si Niloy. Pastor, hindi ko alam paano ko babayaran to. Hindi mo kailangang bayaran, sagot ni Pastor Jomar. Ibalik mo na lang sa iba balang araw kapag kaya mo na. Niyakap ni Niloy ang sobre na parang lubid na hahawatan sa gitna ng baha. Ngunit kahit may sobre, alam niyang kulang pa rin. Kulang na kulang. Kinabukasan, umaga pa lang, tumayo na si Niloy sa labas ng bahay. Naka-t-shirt, may mga gasgas sa kamay, hawak ang folder ng papel ng bahay at ilang dokumento. Lumapit si Tin, may hawak na lumang bag. Kuya, sabi ni Tin, sasama ako. Hindi, sagot ni Niloy. Magbantay ka dito. Ayokong iwan si nanay na walang tao. Saka, tumigil siya. Lumunok. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa labas. Nang lumingon si Tin, maliluha na. Ako na lang ang meron ka. Ngumiti si Niloy, pilit. At ikaw ang dahilan, kaya hindi ako pwedeng sumuko. Sumakay si Niloy sa tricycle niya, pero hindi siya bumiyahe para mamasada. Dumiretso siya sa bayan, sa lugar na matagal na niyang iniiwasan, ang Sanglaan na kilalang kilala sa mga kapos at kinakatakutan dahil sa mga patong na hindi mo mapapansin hanggang huli na. Sa harap ng gusali, nakasulat sa malaking tarpaulin, Hanover Pawn Shop. Mabilis, madali, walang tanong. Huminga siya ng malalim bago pumasok. Sa loob, malamig ang aircon pero mainit ang tingin ng mga tao. Hindi dahil galit, kundi dahil lahat sila may sariling problemang dala. Nasa counter ang ahente, si Jed Viloria, mukhang maayos at mabilis kumilos, parang sanay magpaliwanag hindi naman talaga nagpapaliwanag. Sir, anong sangla? Tanong ni Jed. Bahay, sagot ni Niloy, halos hindi lumalabas ang boses. Title at mga papeles. Kailangan ko ng pera para sa libing. Nagtaas ng kilay si Jed, hindi sa panghusga kundi sa interes. Malaki-laki yan. Sandali sir, tawagin natin si boss. Ilang minuto, lumabas si Severino Boss Sev. Matandang lalaki, malinis ang polo, may sinsing na kumikislap. Ngumiti siya, parang negosyanteng marunong magpakalma. Condolences, sabi ni Boss Sev, at sa unang tingin parang totoo. Mahirap mawalan ng magulang, pero negosyo tayo, kailangan malinaw.
Inilatag ni Niloy ang folder. Boss, kailangan ko lang po ng sapat para sa kabaong, punerarya at libing. Huhulugan ko naman po. Kaya, singit ni Jed, pero depende sa appraisal at sa terms. Tumingin si Boss Sev sa mga papel saka kay Niloy. May trabaho ka ba? Karpintero, tricycle driver. May kapatid ka ba? Tanong ulit ni Boss Sev, parang nagbibilang ng pwedeng umiyak kapag hindi nakabayad. Meron po. Tumanggo si Boss Sev, saka tumayo. Sir Jed, ipasok sa appraisal. Pero tumingin kay Niloy, ngumiti. May mga kondisyon. Simple lang, kung pumayag ka, makukuha mo agad. Dinala si Jed si Niloy sa maliit na mesa sa gilid. May inilabas siyang kontrata. Maraming pahina, maraming maliliit na letra. Sir, basic lang to. Amount, interest, due date. Kapag nag-late, may penalty. Pero kung on time ka, okay. Sinubukan ni Niloy basahin pero sa dami ng salita parang nalulunod siya. Sa isip niya, ang kabaong ni nanay, ang mukha ni Tin, ang mga bisitang nag-aabang sa libing, ang utang sa butika, ang punerarya na kailangan ng bayad. Sir, pwede bang mas malinaw? Tanong ni Niloy. Ngumiti si Jed, parang sanay na sa tanong. Sir, ganito na talaga. Kung gusto mo, pabalik-balik pa tayo. Pero yung time, alam mo na, may libing ka. Parang tinamaan si Niloy. Oo, may libing siya. Hindi siya pwedeng mag-aksaya ng oras. Tinuro ni Jed ang linya ng pirma. Niloy, sabi ni Boss Sev mula sa likod. Banayad ang boses pero may bigat. Hindi kita pipilitin. Pero kung ayaw mo, maraming ibang lalapit dito. Ang bahay mo may halaga. Pera may kapalit na papeles. Normal. Parang sinasabi niyang normal ang ibenta ang piraso ng buhay para sa kabaong ng ina. Napapikit si Niloy. Sa huling bulong ni nanay, huwag mong ipagbili ang dangal mo. Pero ngayon, ang nakataya ay libing. Hindi niya ibinibili ang dangal. Isinasangla niya ang bahay, ang tanging naiwan. Kinuha niya ang ballpen. Nanginginig ang kamay. Sir, sabi ni Jed mabilis. Dito, dito at dito. Pumirma si Niloy, isa-isa, parang bawat pirma ay may kasamang lagutok sa dibdib. Nang matakos, inilabas ni Jed ang resibo, saka isang sobre na may pera. Congrats, sir, sabi ni Jed. Parang bagong bili ang gamit, hindi bagong gapos ang buhay. Hinila ni Niloy ang sobre, mabigat. Paglabas niya ng sanglaan, mainit ang araw, ngulit tarang mas malamig ang mundo. Sa bulsa niya, pera para sa kabaong. Sa likod niya, papel na maaaring kumuha ng bahay kapag nagkamali siya ng isang buwan. Sa pag-uwi, dumaan siya sa punerarya ni Manong Ernie. Inabot niya ang paunang bayad. Salamat, Nilo, sabi ni Manong Ernie, halatang gumaan ang mukha. Aayusin namin ng maayos si Mercy. Hindi sumagot si Niloy. Kaya lang niyang tumanggo. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ni Tin sa pinto, mata ang unang nagtanong bago bibig. Nakuha mo? Inangat ni Niloy ang sobre. Oo. Napabuntong hininga si Tin, pero kasabay ng ginhawa, may takot. Paano mo nakuha yan, kuya? Tumingin si Niloy sa paligid. Sa lumang dingding, sa bubong na tinamaan niya gamit sariling kamay, sa sahig na tinapalan niya noong nakaraang bagyo. Sa kanya sinabi ang totoo. Dahan-dahan, parang natatakot marinig ng bahay mismo. Isinangla ko. Parang may tumama sa dibdib ni Tin sa dalawang salitang iyon. Hindi siya agad nagsalita. Tinitiganan lang niya ang mukha ni Niloy na halatang hindi natulog ng maayos sa mga nakaraang gabi. Ang mata niyang pula, ang panga niyang pinipigilan ng panginginig. Sa likod nila, naroon ang kabaong ni Aling Mercy, tahimik, at ang bahay, ang mismong bahay na ngayon ay may kapalit ng papel. Kuya, si Tin ang unang bumitaw mahina. Ibig sabihin, pwede na tayong paalisin dito? Hindi pa, sagot ni Niloy mabilis, parang gusto niyang pigilan ng takot bago pa lumaki.
May due date. Maghahanap ako ng taraan para mabayaran. Hindi tayo aalis. Pero paano? Umangat ang boses ni Tin, hindi galit pero puno ng panik. Kuya, tricycle lang, karpintero. Paano mo babayaran yung interest, penalty, lahat? Hindi sumagot si Niloy. Lumabas siya sa sala, lumapit sa kabaong at hinaplos ang gilid nito. Parang doon niya ibinuhos ang sagot, sa kahoy, sa katahimikan. Sa likod niya, narinig niya si Mila Soriano na papasok, may dalang plastik ng yelo at isang maliit na kahon ng kandila. Nilo, maingat na sabi ni Mila, nabalitaan ko nakabili na kayo ng kabaong. Kumusta? Hindi sumagot si Niloy, sabay iwas ng tingin. Pero si Tin, hindi napigilan ng luha. Ate Mila, bulong ni Tin, isinangla ni Kuya ang bahay. Napahinto si Mila. Hindi siya napasigaw, hindi siya nagdrama, tumanggo lang siya, dahan-dahan na parang may naiintindihan siyang matagal nang nakikita. Okay, sabi niya sa wakas, lumapit kay Niloy. Walang sisihan. Nilo, ngayon ang mahalaga, mailibing si nanay mo ng maayos, tapos saka natin naayusin ang susunod. Yinakap ni Niloy ang kandila sa kamay niya. Wala akong choice, Mila. May choice ka pa rin, sagot ni Mila, diretsong tumingin sa kanya. Choice kung paano ka lalaban pagkatapos. Sumingit si Pastor Jomar Elise, papasok din, bitbit ang maliit na Bible at listahan ng programa sa libing. Anak, handa na ba ang lahat? May sasakyan papunta sa sementeryo, may schedule. Ako na ang bahala sa dasal. Tumanggo si Niloy. Salamat po, Pastor. Sa labas, unti-unting dumarami ang bisita. May ilang talagang nagmamahal kay Aling Mercy, mga dati niyang kasabay sa laundry, mga kapitbahay na nakitang lumaban siya sa buhay. Ngunit nariyan din ang mga taong may ibang intensyon. Ang mga mata ni Aling Nena Buffin na tarang kamera, ang mga bulong-bulong na pumapagitan sa mga kandila. Sayang talaga si Mercy, pero ang anak niya si Niloy, mukhang wala ng pag-asa yan. Isang araw, mawawala rin yan dito sa barangay. Hindi lumingon si Niloy, pero naramdaman niya si Tin na nanginginig sa tabi niya. Kamay nakatiklop, pilit kumakapit sa dignidad. Dumating ang araw ng libing ng mas mabilis kaysa kaya ng puso. Sa umaga, nag-ayos si Niloy ng puting polo na hiniram niya kay Pastor Jomar. Si Tin, nakaitim. Ang buhok ay maayos na tinrintas ni Mila para hindi nakaharang sa mukha. Sa labas ng bahay, nakaparada ang sasakyang panglibing. Si Manong Ernie Lakwata ay nandun, nagtatakda ng ayos, kasama si Boyet Kayabyab na nagbubuhat. Niloy, sabi ni Manong Ernie, ayos na to. Huwag kang mag-alala, maayos ang kabaong, maayos ang setup sa sementeryo. Ang kulang na lang, pahinga mo. Napangiti si Niloy ng kaunti. Salamat, Manong. Pero sa kanto, may bagong isenang sumalubong. Si Gary Santos, yung mensahero ni Boss Sev, nakatayo sa tabi ng tindahan, kunyaring bumibili ng yosi. Nang magtagpo ang mata nila ni Niloy, ngumiti si Gary at hinimas ang bulsa ng pantalon na tila may resibo o papel sa loob. Naramdaman ni Niloy ang lamig sa batok. Hindi pa man tapos ang libing, may nagmamanman na. Pagdating sa sementeryo, sumalubong ang amoy ng lupa at kandila. May nakahandang tent, upuan at mesa. Si Pastor Jomar ang nanguna sa dasal. Boses niyang malinaw sa hangin. Panginoon, salamat sa buhay ni Mercy Di Maandal. Salamat sa pagod niyang naging pagmamahal. Habang nagdarasal, nakapako ang tingin ni Niloy sa puntod. Iniisip niya kung paano naging ganito ang buhay. Noong nandito pa si nanay, problema ang gamot at bayad. Ngayon, problema na ang bahay at kinabukasan. Biglang dumating na sasakyan. Itim, maayos, hindi pang barangay. Huminto sa gilid at bumaba ang isang lalaking naka-long sleeves, may dalang lumang leather bag at isang sobre na luma ang kulay. Si Attorney Lysander Coloma, bulong ni Mila kay Niloy, nalito. Siya yung dumating kagabi sa lamay. Lumapit si Attorney Lysander. Maingat ang lakad.
Parang ayaw makaistorbo sa libing. Pero sa mata niya, may bigat na dala, hindi lang papel. Nilo, mahina niyang binati. Condolence, hindi ko sana gustong guluhin ang araw na ito, pero may kailangan tayong gawin habang nariyan pa ang mga taong dapat makakita. Napatingin si Niloy. Ano po yun, attorney? Sa likod nila, parang sinadya ng tabahana, dumating din si Boss Sev Anover. Hindi na nakasmile. Naka-shades, naka-polo, kasama si Jed Villoria. At hindi nalalayo, si Kapitan Vito Arguelles lumapit din, may daladalang payong, parang politiko na gustong makita sa gitna ng tao. Kap, bulong ni Tin na napahigpit ang hawak sa panyo. Naramdaman ni Niloy ang bigat ng isena. Parang hindi lang nanay niya ang ililibing, parang may ililibing ding lihim. Nagpatuloy si Pastor Jomar sa dasal. Ngumit sa gilid, nagsimulang magtipon ang mga mata. Si Aling Nena, syempre, nasa unahan na, parang may VIP pass sa chismis. Attorney, sabi ni Niloy, huwag po dito. Dito na, putol ni Attorney Lysander, pero mahinahon. Dahil dito, nakikita ng lahat kung ano ang totoo. Binuksan niya ang lumang sobre. May mga dokumentong nilukot at inayos uli. May pirma sa gilid. May lumang dry seal na halos kumupas. Inilabas niya ang isang papel na may nakasulat na pangalan ni Mercy Dimaandal. Aling Mercy, sabi ni Attorney Lysander, malakas na ngayon para marinig ng mga malalapit. Ay hindi lang labandera, hindi lang simpleng nanay na lumaban sa buhay. Noong mga taong lumipas, naging saksi at tagapag-ingat siya ng ilang dokumento na may kinalaman sa isang lumang kaso ng lupa, na may kinalaman sa ilang deed transfers, na may kinalaman sa lupang kinatatayuan ng Anover Pawn Shop. Parang tumigil ang hangin. Ha? Sigaw ng isang bisita, si Mang Pabling Rehano, kapitbahay na dating kasabay ni Mercy sa paglalaba. Anover Pawn Shop? Yung sa bayan? Oo. Sagot ni Attorney Lysander. Hindi ko sinasabing sa inyo agad ang lupa. Hindi tayo gumagawa ng magic dito. Pero may dokumento na nagsasabing si Mercy ay legal na tagapag-ingat ng karapatang-ari at saksi sa kasong hindi natapos, at may basihan para ipatigil ang operasyon kung mapatunayan ang pamimeke at iligal na paglipat ng titulo. Sa gilid, sumingit si Boss Sev. Boses niya matalim. Attorney, hindi lugar to. Libing to. Huwag mong dali ng negosyo ko dito. Lumingon si Attorney Lysander, hindi natakot. Ikaw ang nagdala ng negosyo dito, Boss Sev, nang magpakita ka. At kung wala kang itinatago, bakit ka namumutla? Nag-iba ang postura ni Jed Villoria. Kumikilos ang mata, parang naghahanap ng exit. Si Kapitan Vito naman, pilit ngumiti, pero halatang naiipit. Nilo, mabilis na bulong ni Mila sa tabi. Tingnan mo si Kap, parang alam niya. Narinig ni Niloy si Tin na humihikbi. Kuya, si nanay, bakit hindi niya sinabi? Hindi makasagot si Niloy. Sa utak niya, pira-piraso ang alaala. Ang huling bulong ni nanay. Huwag mong ipagbenta ang dangal mo. Ang rosaryo. Ang titig na parang may itinatago. Lumapit si Boss Sev kay Niloy. Halos dikit ang muka. Parang ayaw marinig ng iba. Niloy, bulong niya. Kung pera ang problema mo, dagdagan ko. Bayaran ko ang liibing, bayaran ko ang utang mo. Basta, itigil natin to. Sabihin mong gawa-gawa ng abogado. Nanlaki ang mata ni Niloy. Parang may apoy sa loob ng dibdib niya. Halo ng galit, takot at hiya. Sa harap ng puntod ng nanay niya, heto ang taong may hawak ng bahay nila, nag-aamok ng pera kapalit ng katahimikan. Narinig ni Mila ang bulong. Lumapit siya. Boss Seb, sa mismong libing, ganyan kayo? Sumingit si Pastor Jomar. Lumapit din, seryoso. Boss, respeto naman sa patay. Pero si Boss Sev lalo nang nagmamadali. Milo, isipin mo kapatid mo. Huwag kang magpakatanga. Pera to. Pera ang kailangan mo. Huminga ng malalim si Niloy. Ang kamay niya mahigpit sa rosaryo sa bulsa. Tumingin siya sa puntod. Tumingin siya kay Tin. Tumingin siya sa mga bisitang nag-aabang sa susunod na mangyayari. Sa mga mata na may halong panguhusga. At sa wakas,
Pinili niya ang huling bilin ni nanay. Hindi ko ibebenta ang dangal, sabi ni Niloy, malakas, malinaw, para marinig ng lahat. Kung may katotohanang si nanay na iniwan, ilalabas namin, hindi para yumaman, kundi para matapos ang panlalamang. Umiling si Boss Sev na pamura sa ilalim ng hininga. Tanga. Tumalikod siya pero bago tuluyang umalis, tumingin siya kay Jed. Isang tingin na parang utos. Ayusin mo to. Nang matapos ang libing at unti-unting nag-alisa ng mga tao, nanatili si Niloy, Tin, Mila at Attorney Lysander sa gilid ng puntod. Tahimik ang sementeryo pero sa katahimikan may bagong simula. Anong gagawin natin ngayon, Attorney? Tanong ni Niloy, pagod ang boses pero may apoy na hindi na mapapatay. Una, poprotektahan natin ang bahay mo. Susuriin natin ang kontrata ng sangla. Pangalawa, bubuksan natin ang kaso na iniwan ni Mercy. Hindi ito mabilis pero may laban. Pero nilunok ni Niloy ang kaba. Kung gumanti sila, lumapit si Mila, hinawakan ang braso niya. Hindi ka na mag-isa, Nilo. Sa unang pagkakataon matapos mamatay si Aling Mercy, nalamdaman ni Niloy ang kakaibang bigat na may halong lakas. Hindi pa tapos ang problema pero may direksyon na. Hindi na siya basta naghahanap ng paraan. Nagsisimula na siyang lumaban. Hindi ka na mag-isa, Nilo. Sa pangungusap na yon ni Mila, may bigat na hindi kayang ibigay ng abulo o pera. Konfirmasyon na may taong handang sumalo kahit pa madulas ang lupa. Pag-uwi nila mula sa sementeryo, ibang-iba na ang pakiramdam ng bahay. Nandun pa rin ang lamesang gasgas, ang dingding na may lamat, ang amoy ng kandila na kumapit sa kurtina. Pero ngayon, parang may nakapaskil na bagong tanong sa bawat sulok. Hanggang saan aabot ang gagawin nila para patahimikin tayo? Si Niloy ang unang tumahimik sa sala. Nakaupo sa parehong upuang kinuupuan niya noong huling gabi ni Aling Mercy. Sa mesa, inilatag ni Attorney Lysander Coloma ang lumang dokumentong iniwan ni Mercy, pati ang kopya ng kontrata ng sangla na ibinigay ni Jed Villoria sa sanglaan. Mas malinis pa ang papel ng sanglaan kaysa sa lumang obre, pero mas marumi ang laman. Tingnan mo to. Sabi ni Attorney Lysander, tinuturo ang isang bahagi ng kontrata. May clause dito na hindi pangkaraniwan. Special authority na pwedeng i-assign ang collateral sa third party kapag nagkaroon ng default kahit isang buwan lang. Namutla si Tin na nakatayo sa tabi, hawak ang rosaryo ni nanay. Ibig sabihin, kahit isang beses lang mag-late si kuya, pwede na nilang ipasa ang bahay sa iba? Posible, sagot ng abogado. At mas masama, hindi lang penalty ang magiging problema, mawawala ang kontrol mo sa bahay. Napapikit si Niloy at sa likod ng talukap niya, bumalik ang mukha ni Boss Sev. Yung bulong sa sementeryo, yung bayaran ko lahat basta tumahimik ka. Na yun malinaw na, hindi lang simpleng pautang ang ginawa sa kanya, sinusubukan siyang itali. Attorney, tanong ni Niloy, halatang pinipigil ang panginginig. Pwede ba nating ipawalang bisa yan? Hindi agad, sagot ni Attorney Lysander, maingat. Pero may laban. Kailangan natin ng ebidensya ng misrepresentation o kaya'y unconscionable terms, yung terms na sobrang one-sided, at kailangan natin ng mga saksi at record. Sumingit si Mila Soriano, nakaupo sa dulo ng mesa, may notebook na parang estudyante sa meeting. Ano ang unang hakbang? Una, kumuha tayo ng certified copy ng kontrata at magsumiti ng request sa Municipal Legal Office. Pangalawa, puntahan natin ang munisipyo para sa records ng lumang kaso ng lupa, yung iniwan ni Mercy. May reference number pero kailangan nating hanapin ang filing at kung nasaan na ang docket, paliwanag ni Attorney Lysander. At pangatlo, naputol siya nang biglang mag-flicker ang ilaw sa sala. Isang blink, dalawa, pagkatapos tuluyang namatay. Kuya, bulong ni Tin, nawala ilaw.
Tumayo si Niloy at lumabas. Sa poste malapit sa bahay, nakita niyang may tao sa kanto. Si Gary Santos, nakasandal sa motor, kunwaring nagte-text. Nang mapansin niyang tumingin si Niloy, nag-angat lang ito ng kamay na parang bumabati. Pero sa ningis na iyon, may mensahe. Alam namin. Nagtimpi si Niloy pero hindi siya nagwala. Bumalik siya sa loob. Attorney, sabi ni Niloy, ganyan na agad. Tumanggo si Attorney Lysander. Asahan mo, susubukin nila kung matatakot ka. Kinabukasan, maaga silang pumunta sa munisipyo. Si Niloy, Mila at Attorney Lysander. Naiwan si Tin sa bahay pero hindi siya natulog. Pinagmasdan niya ang gate, ang kalsada, bawat motor na dumaraan. Sa mesa, nakapaskil ang resibo ng sanglaan at due date na parang countdown. Sa munisipyo, pumila sila sa records office. Sa likod ng counter, naroon si Lorna Padernal, clerk na nasa 40s, buhok na kapusod, mata laging kumikislap sa kaba. Ma'am Lorna, sabi ni Attorney Lysander, mahinahon, hinahanap namin yung lumang land dispute case na may reference dito. Inilabag niya ang lumang papel ni Mercy. Tinignan ni Lorna ang papel at parang may dumaan na anino sa mukha niya. Sir, matagal na yan. Alam ko, sagot ni Attorney Lysander, pero kailangan namin ng file kahit archived. Napatingin si Lorna sa paligid, saka hinian ng boses. Sir, may mga file na nawala. Napatigil si Niloy. Nawala? Paano mawawala? Umiling si Lorna, ngunit halata sa mata niya na may alam siya. Sir, hindi ko pwedeng sabihin, basta mahirap yan. Sumingit si Mila, diretso ang tingin. Ma'am Lorna, kung may nang aabuso, mas mahirap kung tatahimik kayo. Ang nanay ni Niloy namatay na. Wala na siyang maipagtatanggol kung hindi lalabas ang totoo. Nang marinig ni Lorna ang namatay na, lumambot ang kanyang mukha. Si Mercy Di Maandal pala, tanong niya, halos pagulong. Siya pala. Opo, tanong ni Niloy. Huminga si Lorna, saka tumingin sa pinto na tila takot may makirinig. Sir, may kopya ako ng logbook noon. Hindi ko pwedeng ilabas ang file pero may entry doon kung saan inilipat ang mga dokumento. Ang problema, may pirma. Kanino? Tanong ni Attorney Lysander mabilis. Hindi agad sumagot si Lorna, parang nakikipagbuno sa sarili. Tapos marahan niyang sinabi ang pangalan na bumigat sa hangin. May pirma ni Kapitan Vito Arguelles. Napapikit si Niloy. Sa isang iglap, nagdugtong-dugtong ng lahat. Ang papel na gustong papirmahan ni Kapitan Vito sa lamay, ang biglang pagdating nito sa sementeryo, ang mga tulong na may kasamang pirma. Hindi ito simpleng pakikisangkot, may koneksyon. Attorney, sabi ni Niloy, halatang pinipigil ang panginginig. Handa ka bang magsalita kung kailangan, hindi ngayon, pero sa tamang proseso? Nanginginig ang kamay ni Lorna sa ibabaw ng counter. Sir, may anak ako. May pamilya ako. May pamilya rin sila. Sabat ni Mila, tinuturo si Niloy. At kinuha na ng mundo ang nanay nila. Hindi ba sapat iyon para kumilos tayo? Tahimik si Lorna sandali, saka tumanggo ng maliit. Bibigyan ko kayo ng kopya ng log entry. Pero, ingat. Paglabas nila ng munisipyo, hindi agad gumaan ang pakilongdam. Mas lalo pang bumigat dahil ang kalaban nila ay hindi lang sanglaan, pati mga taong dapat nagpoprotekta sa barangay. Pag-uli ni Niloy, nadatnan niyang bukas ang gate kahit sinara ni Tin. Tumakbo siya papasok. Si Tin nasa sala, nanginginig, hawak ang isang pirasong papel. Kuya, sabi ni Tin, namamalat, may iniwan sa gate. Kinuha ni Niloy ang papel. Wala itong pirma. 2 linya lang, nakasulat sa ballpen, halatang minadali. Umalis na kayo habang may panahon. Nanigas ang panga ni Niloy. Sa labas, may dumaan na motor na mabagal. Sa bintana, may aninong tila huminto sandali bago tumuloy. Lumapit si Pastor Jomar kinagabihan, dala ang kandila at maliit na bag ng bigas. Anak, sabi niya kay Niloy, narinig ko, pinutulan kayo ng kuryente. Bayad na po yung last month, pero sabi ng taga-co-op may
Order daw. Order ng sino? Tanong ni Pastor Jomar. Pero alam na rin niya ang sagot. Umiling si Niloy. Hindi ko alam, pero ramdam ko. Mabigat ang gabi. Ngulit kinabukasan, pinili ni Niloy na hindi magkulong. Kailangan nila ng pera para sa due date at kailangan niya ring ipakita sa sarili niya na hindi siya duwag. Tinanggap niya ang alok na matagal nang sinasabi ni Madam Queenie Salazar, may-ari ng bagong bukas na hardware sa bayan. Sa shop ni Madam Queenie, amoy kahoy at pintura. May mga plywood na nakastack, mga pako at malalaking lata ng varnish. Si Madam Queenie, 50s, matikas, nakasalamin. Tinitingnan si Niloy mula ulo hanggang paa. Ikaw si Niloy, no? Tanong niya. Sabi ni Mang Rolly na ikaw daw gumagawa ng maayos na cabinets. Opo, kailangan ko po ng trabaho, kahit anong kaya ko. Ngumiti si Madam Queenie pero hindi pa rin madaling makuha ang tiwala. Trabaho, maraming tao ang gusto, pero ang kaya, hindi lahat meron. Gawin mo to. Tinuro niya ang lumang counter ng shop. Ayusin mo, palitan mo yung kahoy. Kung maganda, ikaw ang kukunin ko sa susunod na projects. Tumanggo si Niloy. Gagawin ko po. Habang nagkakabit siya ng kahoy, napansin niya ang sarili. Sa bawat pukpok ng martilyo, parang pinupukpok niya rin ang takot. May kapalit ang bawat pawis. Hindi lang pera, kundi respeto. Samantala, sa school, si Tin ay hindi rin nakaligtas. Pagpasok niya, narinig niya ang bulungan. Uy, si Tin, yung kuya niya isinangla na daw ang bahay. Baka palayasin na sila. Sa guidance office, tinawag ni Mila si Sir Kenji Rivas, guidance counselor, para kausapin si Tin. Tahimik si Tin sa upuan, pero nanginginig ang tuhod. Tin, sabi ni Mila, malumanay, hindi ka dapat mag-isa dito. Kapag may nang aasar, sabihin mo. Natatakot ako, ma'am, bulong ni Tin. Baka totoo, baka palayasin kami. Hindi totoo hanggat lumalaban kayo at lumalaban kayo. Pagdating ng hapon, may hearing sa barangay. Tinawag ni Kapitan Vito si Niloy, kunwari para pag-usapan ang gulo. Dumating si Niloy galing hardware, may alikabok pa sa braso. Naandoon si Mila, si Pastor Jomar, at sa lukong si Lorna Padernal na halatang napilit lang. Niloy, sabi ni Kapitan Vito, nakangiti. Ayusin na natin to. Bakit pa natin palalakihin? Ang sanglaan, negosyo lang. Ang papel-papel, hindi na dapat pinagpapakialaman. Sumingit si Attorney Lisander, diretso. Kapitan, huwag mo akong akusahan. Lorna biglang tumayo, nanginginig pero matapang. Kap, ako po ang nakakita. Ako po ang nag-encode. May pirma po talaga ninyo. Parang sumubog ang bulungan sa barangay hall. Si Aling Nena, syempre, nandoon din, napapikit sa gulat. Hindi dahil naliwanagan, kundi dahil may bagong chismis na mas malaki. Nanlaki ang mata ni Kapitan Vito. Lorna, huwag kang... Pero huli na, lumabas na ang unang crack sa pader nila. Hindi pa iyon ang katapusan, hindi pa iyon ang panalo. Ngunit habang nakatayo si Niloy sa gitna ng ingay, naramdaman niyang may nangyaring mahalaga. May mga taong dating tahimik, ngayon nagsisimulang magsalita. At sa gabing uruwi siya, dala ang maliit na bayad mula kay Madam Queenie para sa unang trabaho, inabutan siya ni Tin sa pinto. Kuya, sabi ni Tin, may luha pa rin pero may liwanag na rin. Nakita ko kanina, hindi ka na natatakot. Napatingin si Niloy sa bahay. Ang bahay na isinangla, ang bahay na pinupuntirya, ang bahay na ngayon ay simbolo ng laban. Hindi, sagot ni Niloy, marahan. Natutuwa lang ako kasi hindi na tayo tahimik. Hindi na tayo tahimik. Pagkasabi ni Niloy nun kay Tin, parang may bagong tunog ang bahay. Hindi na lang iyak at kandila, kundi paghinga lang taong handang bumangon. Ngunit sa mga sumunod na araw, napatunayan nilang ang pagtayo ay hindi ibig sabihing ligtas na. Kapag may nabasag kang pader ng panlalamang, hindi lang alikabok ang babagsak, pati galit ng mga taong natatakot mawala ang hawak nila.
Kinabukasan, habang nagkakapi si Niloy sa maliit na tasa, may dumating na sulat sa ilalim ng gate. Resibo na may stamp ng Hanover Pawn Shop. Nakalagay ang due date at ang eksaktong halaga na parang sinadyang tusukin ang sikmura niya. Sa dulo, may pirma ni Gary Santos bilang messenger at may nakasulat na paalala, "Penalty starts next week." Tinignan ni Tin ang papel, saka ang kuya niya. "Kuya, ilang araw na lang." Tumanggo si Niloy, pinipilit maging kalmado. "Kaya natin, may trabaho ako kay Madam Queni. Dadagdagan ko pa, maghahanap pa ako ng sideline sa gabi." "Pero kung gumanti sila?" tanong ni Tin. "Kanina may motor na naman sa tapat." Bago pa makasagot si Niloy, kumatok si Pastor Jomar Ellis. Pagbukas ni Niloy ng pinto, nandoon ang pastor na may dalang supot ng pandesal pero ang mukha niya ay seryoso. "Nilo," sabi ni Pastor Jomar, "may narinig akong balita. Sabi nila may inspeksyon daw sa bahay mo, galing daw sa barangay. Alam mo ba yun?" Napasinghap si Niloy. "Wala po akong natanggap na notice." "Yan ang problema. Kapag walang notice, ibig sabihin may gustong gulatin ka." Sumingit si Mila Soriano na dumating din, hawak ang folder na mga kopya mula munisipyo. "Hindi tayo papayag na basta-basta. Nilo, may progress tayo sa records. Si Ma'am Lorna nagbigay ng log entry. May basehan si Attorney Lysander para mag-file ng complaint." Para bang sinadya, tumunog ang cellphone ni Niloy. Message mula kay Attorney Lysander Coloma. "Meet at my office, 10 a.m. Urgent. May opening sa settlement at complaint sa contract." Umangat ang dibdib ni Niloy. Hindi pa siya sanay sa salitang settlement na parang pangmayaman. Para sa kanya, ang settlement ay dapat may kasamang pagkain sa mesa at ilaw sa bahay. Pagdating nila sa maliit na opisina ni Attorney Lysander sa bayan, isang lumang kwarto sa taas ng printing shop, nandoon na ang abogado. May nakabukas na laptop at mga papel na nakahilera. "Nilo," sabi ni Attorney Lysander, "diretso agad. May dalawang bagay tayong pwedeng gawin. Una, mag-file tayo ng complaint laban sa unfair contract terms ng sangla. Pangalawa, gamitin natin ang dokumentong iniwan ni Mercy para mag-request ng injunction sa land dispute para ma-freeze ang ilang operasyon habang iniimbestigahan." Napakunot noo si Niloy. "Attorney, ibig sabihin po, mapipilitan si Boss Sev na makipag-ayos?" "Hindi automatic," sagot ni Attorney Lysander. "Pero kapag naramdaman nilang may legal risk, mas pipiliin nilang isettle kaysa lumala ang kaso." Sumingit si Mila, praktikal. "Pero ang bahay, due date niya malapit na." Tumanggo si Attorney Lysander. "Oo, kaya ito ang plano. Magpapadala ako ng formal letter sa Hanover Pawn Shop tungkol sa questionable clause. Sa kabay, mag-o-offer tayo ng restructuring. Patas na terms, walang third-party assignment. Kung tatanggi sila, lalakas ang kaso natin na alam nilang nanlalamang sila." Napalunok si Niloy. "Paano kung gumanti sila?" Ngumiti si Attorney Lysander, pero hindi masaya. "Gumaganti na sila, Nilo. Ang tanong, magpapaatras ka ba?" Tahimik si Niloy. Sa isip niya, ang kamay ni Manay na mahigpit sa kanya. "Huwag mong ipagbenta ang dangal mo." "Hindi," Sagot niya sa wakas. Hindi na. Sa labas ng opisina habang pauwi sila, tumawag si Madam Queni Salazar. "Niloy," boses nito sa telepono, matinis pero may respeto. "Tapos na ba yung counter? Pupunta ako mamaya para tingnan." "Opo, madam," sagot ni Niloy. "Ngayong hapon po." "Good," sabi ni Madam Queni. "At isa pa, may customer akong nagpapakut ng kitchen cabinets. Kung maayos ang gawa mo, ibibigay ko sa'yo. Pero wag mong sisiraing pangalan ko." Napangiti si Niloy. "Hindi po." Pag-uwi niya sa hardware, pinaghirapan niya ang finishing. Sinukat, kiniskis, pinantay ang bawat sulok. Pagdating ni Madam Queni, tinapik nito ang counter at tinignan ng mga joints. Sabi nito, kunwari walang emosyon pero halata ang approval. "Matibay, malinis, hindi minadali." "Sinunod ko po ang sukat," sagot ni Niloy. Tumingin si Madam Queni sa mata niya. "May pinagdadaanan ka, no?" Hindi agad sumagot si Niloy. Pero sa huli, tumanggo siya. "Opo, isinangla ko po ang bahay para mailibing si nanay."
Huminga si Madam Queni sa kadumukot ng sobre at inabot sa kanya. Ito ang bayad mo, plus advance para sa next job. Hindi ito limos, investment ito. Kapag ginamit mo to sa tama, babalik sa akin bilang trabaho. Nanginginig ang kamay ni Niloy habang tinatanggap ang sobre. Madam, salamat. Magpasalamat ka sa sarili mo, sagot ni Madam Queni. Dahil hindi ka tamad. Sa kabilang banda, hindi lahat nag-aabot ng tulong. Habang pauwi si Niloy, nakita niya si Jed Viloria sa tapat ng sanglaan, kausap si Gary Santos. Nang makita si Niloy, mabilis na tumalikod si Jed pero nahuli ni Niloy ang takot sa mukha nito. Ang takot na galing sa taong alam niyang mali ang pinirma niya sa iba. Kinagabihan, nagtipon-tipon sila sa bahay. Si Niloy, Tin, Mila, Pastor Jomar at Attorney Lysander na dumalaw dala ang printed letter. Bukas, sabi ni Attorney Lysander, ipapadala natin to sa Hanover Pawn Shop. May demand tayo. Alisin ang special clause, magbigay ng clear accounting ng interest at penalty, at payagan ang restructuring. Kasabay nito, ihahanda ko ang complaint sa Municipal Legal Office. Tumingin si Tin sa pinto na parang may inaasahang kumatok. Paano po kung may dumating, putol ni Pastor Jomar, nandito tayo. Hindi ka nag-iisa, Tin. Pagkatapos ng meeting, umupo si Niloy sa tabi ng bintana. Tahimik ang kalsada pero alam niyang may matang nakamasid. Sa malayo, may motor na huminto sandali saka umandar ulit. Kinabukasan, dumating ang inspeksyon na sinabi ni Pastor Jomar. 3 lalaki galing barangay kasama ang isang pamilyar na mukha. Si Kapitan Vito Arguelles, naka-press polo, parang TV host. Nilo, bungad si Kapitan Vito, nakangiti. Routine inspection lang, may reklamo raw na delikado yung wiring nyo. Lumabas si Niloy, kalmado. Kap, bayad na ang kuryente ko. At kung wiring ang problema, bakit ngayon lang? Matagal na yan. Sumingit si Mila, may hawak na notebook. Kapitan, may notice ba kayo? May written complaint? Napataas ang boses ni Kapitan Vito ng kaunti. Mila, huwag kang makialam. Barangay ito. Lumapit si Pastor Jomar. Kap, kung barangay ito, dapat pantas. May proseso. Nang nakita ni Kapitan Vito na maraming nakatingin, mga kapitbahay na dumungaw, binawi niya ang tapang. Sige, huwag na. Basta ingat kayo. May responsibilidad ako. Umalis ang grupo pero naiwan ang mensahe. Kaya pa rin nila kayong guluhin kahit walang batayan. Bandang hapon, dinala ni Attorney Lysander ang letter sa Hanover Pawn Shop. Kasama niya si Niloy. Sa loob, sinalubong sila ni Boss Sev. Wala na ang formal na condolence. Ngayon, puro negosyo at pananakot ang nasa mata. Attorney, ano to? Threat letter? Demand letter, sagot ni Attorney. Dahil may irregularity sa kontrata at may documentary basis ang client ko para mag-request ng legal action sa land dispute. Sumingit si Boss Sev, tumingin kay Niloy. Niloy, nagsisisi ka na. Sana nakinig ka sa akin sa sementeryo. Huminga si Niloy. Boss Sev, ang gusto ko lang pantas. Hindi ko hinahangad ang sa inyo. Ang hinihingi ko, huwag niyo akong nakawin. Naningit ang mata ni Boss Sev. Hindi ako magnanakaw. Kung hindi, putol ni Attorney, pirmahan niyo ang restructuring, linisin niyo ang clause, magbigay kayo ng accounting. Sandali ang katahimikan. Sa gilid, nakita ni Niloy si Jed Viloria. Nakatayo, nanginginig ang daliri. Parang may gusto itong sabihin pero natatakot. Sa huli, nagsalita si Boss Sev, pilit kalmado. Sige, pag-aaralan ko. Balik kayo bukas. Paglabas nila, nagbulong si Ate Lysander kay Niloy. Ibig sabihin niyan, kinukwenta nila kung alin ang mas delikado, ikaw o sila. Kinabukasan, bumalik sila at doon nagsimulang gumulong ang pagbawi ng dangal. Pumayag ang Hanover Pawn Shop sa restructuring, hindi dahil mabalit sila, kundi dahil natakot sa legal risk. Tinanggal ang special clause na pwedeng ipasa ang bahay sa third party. Inayos ang accounting ng interest at penalty. Binawasan ang ilang patong na hindi malinaw sa unang kontrata. Hindi iyon instant na panalo, pero sapat para makahinga si Niloy. Kasabay nito,
Sumabog ang reklamo laban kay Kapitan Vito sa munisipyo dahil sa log entry ni Lorna Padernal. Sa barangay, lumakas ang bulungan. Pero ngayon, hindi na tungkol sa kahirapan ni Niloy. Tungkol na sa papel na may pirma ni Kapitan Vito. Isang gabi, habang umuulan, dumating si Lorna sa bahay. Basang-basa, nanginginig. "Nilo," sabi niya, "may tumawag sa akin. Pinapabawi nila ang sinabi ko." Lumabas si Pastor Jomar. Pinapasok siya. "Dito ka muna. Ligtas ka dito." Nang gabing iyon, sa sala, narinig ni Niloy ang bigat ng totoo. Hindi lang sila lumalaban para sa bahay. Lumalaban sila para sa mga taong matagal nang pinatahimik. Sa mga sumunod na buwan, hindi naging madali ang buhay, pero naging mas malinaw ang direksyon. Lumaki ang trabaho ni Niloy kay Madam Queni. Nakakuha siya ng regular na projects, cabinets, shelves, repairs. Unti-unti niyang nababayaran ang due dates ng sanglaan, hindi na sa takot, kundi sa plano. Si Tin, sa tulong ni Mila at ni Sir Kenji Rivas, nakabalik sa pag-aaral ng buo. May scholarship application, may support system. Hindi na siya basta batang takot, nagiging estudyanteng may paninindigan. At sa barangay, dumating ang araw na si Kapitan Vito ay nasuspende habang iniimbestigahan. Hindi pa yun hatol, pero sapat para makita ng lahat na ang posisyon ay hindi proteksyon magpakailanman. Isang hapon, habang inaayos ni Niloy ang bagong karatula sa harap ng bahay, simpleng kahoy na may nakasulat, "Mercy Cabinets and Repair," lumapit si Bebot magtanggol, may dalang resibo. "Nilo," sabi ni Bebot, ngumiti. "Nagbayad ka na sa butika." "Buo. Hindi ko inaasahan agad." Tumanggo si Niloy. "Hindi ko po kayo kakalimutan. Kayo yung hindi nagsara ng pinto sa amin." Sa gilid, si Aling Nena Baffin dumaan. Walang kape ngayon, walang yabang. Lumapit siya, hindi makatingin ng diretsyo. "Nilo," sabi manghina, "pasensya na kung nakadagdag ako sa bigat. Minsan kasi, ang daldal ko." Hindi agad sumagot si Niloy. Tumingin siya kay Tin, kay Mila, sa bahay na muntik maagaw. Sa huli, marahan niyang sinabi, "Sige po, pero sana sa susunod, gamitin niyo ang dila niyo para tumulong, hindi para manira." Tumanggo si Aling Nena, saka umalis na parang nabawasan ng bigat. Dumating ang unang anibersaryo ng pagkamatay ni Aling Mercy. Tahimik ang umaga. Nagpunta si Niloy at Tin sa puntod, may dalang simpleng bulaklak at kandila. Kasama nila si Mila, si Pastor Jomar at kahit si Ate Lysander na dumaan sandali. Sa harap ng lapida, inilapag ni Niloy ang rosaryo. "Nay," bulong niya, hindi na nanginginig tulad noon. "Hindi ko na isinangla ang sarili ko kahit isinangla ko ang bahay. Tinapos natin ang panlalamang at hindi tayo tumahimik." Hinawakan ni Tin ang braso ng kuya niya. "Kuya, proud si nanay." Pag-uwi nila, umauga ang mga dahon sa hangin at sa bahay may tunog ng martilyo, tunog ng trabahong muling tinahi. Hindi naging perpekto ang mundo, pero naging patas ang laban. At sa bahay na minsang isinangla para sa kabahong, doon nagsimulang mabuo ang bagong pangalan ni Niloy. Hindi na lang anak ng labandera, hindi na lang tricycle driver, kundi lalaking natutong lumaban nang hindi ibinenta ang dangal.